Isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Mailayo din po kayo sa lahat ng mga sakit o anumang problema sa buhay. Bagkus sana ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. At ito na po yung kinakatakutan ko. Yun pong dinidiscuss ko sa inyo na yun pong pagsawsaw ng Amerika dito sa gira ng Israel at Iran nangyari na po. Ang ibig ko pong sabihin na nangyari na po na tuluyan ng kumampi itong Amerika sa Israel. At siya na po mismo ang nagsimula ng bomba sa Iran. Yun po yung nakakalungkot ngayon dahil yun po yung sinasabi ko, sana, yung ipinagdadasal natin, sana huwag nang makisawsaw ang Amerika. Ngayon po ay dahil dyan, may mga bansa po akong babanggitin sa inyo yung mga direktang madadamay. Damay-damay na po ito kaya pag nag-escalate talaga ito ay yun na, girang pandaigdigan na po ito. Bukas po abangan ninyo yung vlog ko tungkol naman po dito kay Banat Bay na wala ng katigil-tigil sa kamumura dito kay Maharlika. Ayaw ko pong haluan muna itong aking topic ngayon ng yan dahil masisira po yung concentration ko. Abangan nyo po yan kung paano ko pong babalasahin itong si Banat Bay na bubo na ito. Kasama na po itong mga kanyang mga alipores na mga double agent na ito at ipapaliwanag ko sa kanya kung naiintindihan niya ba yung salitang appreciation at recognition. Pero tiyak po yan na hindi niya naintindihan kasi iba-iba po yung sinasabi niya at pilit niyang binabali yung gusto niyang baliin dito kay Maharlika. At plinipan niya dyan yung yung speech ni Sara Duterte sa Australia. Yan po ang itatapik ko at ipapaliwanag ko po sa inyo at ibdan ko po palulutangin kung gaano po kabubo itong bakla na ito. Ganon din po yung Tio Moreno o yan pong kumakampi dyan kay kay Alputirang patutot na yan na Jasmine na yan na yang si Kwanjan, yung maitim na bababa, yung maitim ang gilagid, pati kilikili po yan maitim, pati balat niya di ba maitim, pati singit po niyan sigurado ako maitim po yan, kaya ganyan po yan yang kumakampi dito kay Patutot Alputira na si Jasmine. Ganon din po itong abogadang gaga na bubo, kaya nga tinanggal ni Marcos yan dahil bubo. Kaya pala ngayon ko na lang na-realize na bubo pala talaga yan. Ganon din po yung isang butanding na iyakin na nag-iiyak sa Quadcom. At yan po, bukas po yan ang tatalakayin ko dahil ito po muna, unahin ko po muna, babalikan po natin itong talakayan natin. Dito na po yung kinakatakutan kong nag-umpisa na po ang kampi ni Amerika dito kay Israel na kung saan po ay sila na po talaga ang nagpakawala ng bomba dito sa Iran. Ngayon po dahil po nangyari na po yan, may mga babanggitin po ako mga direktang tatamaan dito sa girang ito. Hindi po ito kagaya ng Ukraine na dun lang sila. Ngayon po ito sa Asia na po ito na gitnang silangan talaga ito. Gitnang Asia na kung saan po ito yung mga tatamaan po ng mga bansa. Una na po dito yung Poland. Ang unang
maaapektuhan. Ito rin pong Ukraine na kung saan ay ngayon nga ay mayroon pang gira, ay apektado rin po yung Ukraine na yan. Kasunod dyan po yan itong Lithuania. 10 po ito na bansa. Imagine mo 10 ito na madadamay-damay. So, anong ibig sabihin? Talagang gira na nga talaga. World War III na talaga ito. Alangan namang hindi gaganti itong mga bansang binabanggit ko ngayon. So, 10 po ito sabi ko. So, 3 na po tayo. Ang kasunod niyan po ay Taiwan na. Taiwan. Yan, 4 na po. So, ang kasunod po ay South Korea na. At ang kasunod po yan ay Japan. At yan po, kasama na nga siya, siyempre dyan, yung Israel. Yan naman talaga. Tapos, Germany. At saka itong United Kingdom. At saka Italy. Ayan po. So, 10 na po itong nabanggit ko. Ngayon, nasaan, Mr. Birana, yung Philippines? Yun po ang tatalakayin natin. Kung bakit hindi nasali dito sa listahan itong Philippines. Ganito po yan. Ang Philippines po ay yun po yung nag-iisang alas na lang po natin. Ang sinasabi ko po rito na kapag ka ito nakialam na ang Amerika, sumausaw na ang Amerika, kumampi na dyan sa Israel, at kung ito namang Russia at saka itong China ay kumampi na rin dito sa Iran, nako po, dyan na po papasok ang Pilipinas. Yan po ang numero 1 mapupulpog ito pong bansa natin. Anyway, yun na po ang tindihan nyo na po ang pagdarasal na huwag nang sumali itong China at saka Russia. Dahil pag sumali po talaga ang China at saka Russia, una niya dyan, sasamantalahin na nila ng China, kasi nga 'di ba ginigirian na nga nila ang Taiwan, gusto na lang gusto nilang pulpugin ang Taiwan, 'di ba? So ito na yung pagkakataon nila na pulpugin na nila yung Taiwan na yan. Kasama na po diyan itong Pilipinas kasi nandito po ang base militar IDCA ng Pilipinas. So makiramdam po kayo diyan sa parting Isabela, Cagayan na yan. Makiramdam po kayo kung maaari po ay medyo talasan nyo po yung inyong pakiramdam. Magtanong po doon sa mga sa mga sa mga official ninyo dyan kung ano na po ba nangyayari at sumibat na po muna kayo. Ganon din po dyan sa sa Batanes, mayroon pa rin po tayo dyan na IDCA. Sa Palawan, marami po yan eh. Napakarami po yung IDCA nila, hindi ko po alam isa-isa yan. So, ibig sabihin, pag ito sumausaw na rin po itong China, tapos na ang kwento. Wala na pong kwento. Tapos na. So, yun po yan. Kaya, kung dito sa direktang apektado na 10 bansa na binanggit ko, ay hindi kasama ang Pilipinas, yun na lang po yung inaantay natin pagka sumausaw na rin po ang China at Russia. Kaya po yung mga anak po na hindi pa po nakakapagsabi ng I love you sa inyong mga magulang, yakapin nyo na po sila at ibulong sa kanilang mahal na mahal ninyo sila. Ganon din po kayong mga magulang ay yakapin nyo na rin po yung mga anak ninyo at bulungan nyo na rin po at sabihin yung mahal na mahal nyo na rin po sila. Wala po tayong kasiguraduhin dito. At damay-damay na po ito. Talagang na po umpisa na, ito na po mismo. Umpisa na po tayo dahil ngayon pa lang, kahit na hindi pa man sumasaw-saw itong China at Russia, damay na po tayo. Ngayon pa lang po nag-uumpisa na.
na pwede na tayong targetin. Ngayon pa lang po. Posible na tayong targetin dahil ng kalaban ng US kasi nga po, nandito sa atin ang kwan eh. Ang mga EDCA na yan eh. Yan po kasi ang lagi nilang tinatarget dyan kung saan yung mga base militar ng mga Amerika na yan, yan po ang una nilang pupulpugin. Kahit pa po wala pa yung China. Posibilidad na po. Kasali na po tayo sa girang ito. Ngayon pa lang po, kasali na tayo. Yan po ang nakakalungkot na balita. Dahil yan na po yung realidad eh. Hindi na po natin maiwasan. At dito naman po sa lahat ng mga subscribers ko, magkokon po kayo. O galiin nyo pong nakamonitor kayo kasi anumang oras po ay magdideklara ako rito. Magsasabi na po ako na mag-ipon-ipon na kayo kung saan man po kayo. Kahit naman saan kayo eh. Pag nag-announce na po ako na doon sa ganito ay pumunta kayo sa isang lugar na ganon, doon po kayo pipick upin ng mga tao ko. Mayroon kung kuan naman po, mayroon naman kung Mindanao po yan, kuan lang po yan, sandali lang po yan. At wala, hindi po umabot yung ating mga project sana. At anyway, hindi man umabot, nandito naman po, ready na po ito. Matagal na pong tapos itong mga inilalaan ko noon ko pag dinidiscuss ito eh. If ever na magkaroon ng dilubyo, dito na po kayo sa akin. So, yun po ang abangan ninyo. Pag nag-announce na po ako rito. At kaya nga po, subaybayan nyo po lagi itong kung meron man akong upload na video rito, ayun na po yan. Ibig sabihin po, pag sinabi ko na okay, mag-ipon-ipon na kayo at kung saan kayo, ay ibig sabihin yan, tuloy na. Hindi na mapipigilan ang dilubyong tiyakan na darating sa atin. Pero sabi ko nga po, wala namang imposible sa ating Panginoon. Wala pong imposible. At pwede pa po niyang pigilan yan. At siya po ang may kapangyarihan. Siya naman po ang naglalang sa atin. Siya po ang naglalang ng mundong ito. Siya rin po ang pipigil sa mga kademonyuhan itong mga greedy na mga presidenteng nahalal sa bawat bansa. Kuwan lang po ito eh, napakaliwanag naman po nito na talaga ito. Talagang pataasan na lang ng ire ito eh. Yung mga nangyayari ngayon sa atin. Pataasan ng ihi na lang to. Yung tipong ayaw magpatalo ang isa, siya ang gusto ng isa, siya yung malakas. Ang gusto ng isa, siya yung siga. Kaya ganito po ang nangyayari. At ito rin po yung sama. Na-discuss ko na rin po ito. Ito rin po ang epekto ng mga pagkakampi-kampi. Iyan po yan yung sinasabi ko. Kasi kung wala itong uso, hindi uso itong pagkakakampi-kampi, di sana, bahala na lang sila sa problema nila itong Iran at saka Israel. Ang kaso po, nauso po rito yung kampi-kampihan. Maging dito sa politika, di ba? Kaya yun po yung dinidiscuss ko na ito po yung isang salot, yung mga kampi-kampihan na yan. Tingnan nyo, kung gusto nilang ipakukulong nila kasi kampihan sila ng kampihan. Yan po yung masama. Yan po ang epekto ng mga pagkakampi-kampi. So, yun na lang po ang inaantay natin. At sabi ko nga po, kung may pagkakataon,
Ito naman po, ina-address ko ito doon sa mga hindi ko subscriber na makakapanood ito. Na yakapin nyo na po yung inyong mga anak. Kayong mga anak, yakapin nyo na rin po yung inyong mga magulang. Sabay bulong na mahal namin kayo. Ganun lamang. At anumang mangyari, at least, kahit papaano ay mamamahinga tayo or kung kasali man ako dyan. Pero sigurado na po na hindi ako kasali kasama itong mga subscriber ko. Dahil dito po, kung ang bala ang pag-uusapan, bomba o missile ang pag-uusapan natin, lalong safe na safe po kayo rito sa akin. Ayaw ko na pong i-detalye kung bakit ko nasabing safe na safe ito. Abay, wasakin muna nila itong buong bundok na ito bago nila tayo mapapatay. Kung ang pinag-uusapan natin ay bomba, missile o bala. Ito po yung binili ko ito noong na-realize ko nung pandemya nga, nung COVID-19. Napakaluwang po ito na dinevelop ko. Itong buong ilalim ng bundok na ito. Kaya po sigurado ako na dito ma-accommodate kayong lahat. Napakaluwang po nito. At ginastusan, binuhos ko rito yung lahat ng mga ipinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon. Binuhos ko rito lahat para mapaganda. May mapapaglagyan ako sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Ito na po yung pagkakataon. At ito na po yung oras na yung mga dinadaldal ko dati pa, na kung saan ay maraming naaasar sa akin na puro kayabangan daw ako. Ito na po yung pagkakataon na mapatunayan ko naman sa inyo yung mga dinadaldal ko. Diba? Alam ko na marami kasi mga nag-comment dyan na puro lang daw ako kayabangan. At ditingnan natin ngayon. So ito na po yung pagkakataon. At kayo na lang ang magdasal na huwag na sanang matuloy. Dahil tiyak marami po ang mamamatay. Pero ako, gusto ko, ipinagdadasal ko ngayon na matuloy na itong gira na Third World War na ito, nakasama na ang Pilipinas. Ipinagdarasal ko pong tuloy na dapat. Bakit ko pinagdadasal na matuloy na? Kasi yun lamang po yung pagkakataon na mapatunayan ko sa inyo. Yung mga dating walang kakwinta-kwinta na mga dinadaldal ko dito, ito na. Yung pagkakataon na sabihin nyo sa akin na totoo pala yung sinasabi ni Berana. Yun lamang po yun. At ngayon, kung virus naman at virus ang pag-uusapan natin, yung mga lason na pakakawalan na halimbawa natin. Kasi China ang bibirada sa atin eh. Kung halimbawa, kumampi na sila sa Thailand, ay sa Iran. China ang unang pupulpog sa atin. Dahil nandito nga, napakalapit lang natin. Pakalapit din sa Russia. Yan po ang pupulpog sa atin. Dahil nandito nga yung EDCA. Nandito yung mga Amerikano na pinayagan ni Bangag sa ngalan sa kapalit ng pira na sila ang nakikinabang. Sila ang nakinabang na dahil hindi natin alam kung saan na nila idinipositong abroad yan, mga pira na yan. Kasi luggage na pira ang dinadala nila sa abroad. Kaya kung inyo pong natatandaan, halos araw-araw, di ba, nasa abroad sila. Yan yung mga time na mga negotiation ng mga EDCA na yan, $1 billion po yan. Ito na po yung pagkakataon. Kaya yung sinasabi ko po rito na dyan lamang po sa silit kalamansi na yan, di ba't ininsulto pa nga ako? Doon lamang po nung COVID-19.
na ang sinasabi ko, kaya nga isinara ng Facebook yung account ko dati. Daldal ako ng daldal dito. Talagang sabi ko, usbong lang ng sampalok yan. Bago kayo lumabas ng bahay, usbong lang ng sampalok, magngata lang kayo ng magngata ng usbong ng sampalok. Dahil doon, sinara nung Facebook yung account ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa po nabubuksan. Yan po ay yung Aqua Birana na Facebook account ko. At dito nag-announce na rin po ako na sa kung sino man po ang makapagbukas noon ay siguradong mayroong gantimpala sa akin. Dahil nandoon po lahat yung mga ebidensya. Sana yung mga ebidensya ko na daldal ako ng daldal dati, yung mga pinamigay ko na kung ano-ano mga pinamigay ko, kung ilang milyon yan. Mga nirapol ko. May 1.5 million, may 1 million, may kalahating million, may 50,000, may 250,000. Marami po yan, mga motorsiklo, mga bisikleta na yan. Nandun po lahat ang ebidensya. Kaya po ang sinasabi ko rito, kung sino man po ang makapag-open nung account ko na Aqua Birana, mayroon pong gantimpala sa akin. Pero malamang po ay hindi na natin kailangan yan dahil nga pagka ito po ay umusbong na itong girang ito. At umusbong na po talaga. So yun po, katakot-takot din po na insulto ang inabot ko noon. Na ang sinasabi, kalokohan ko lang daw yun. Sino ang may sabi noon? Mismong kapitbahay ko. Ngayon, yung bang kapitbahay ko na yun, nakalibre ba ng COVID yun? Wala po, simot po silang lahat na pamilya. Wala pong naiwan sa kanila ni isa sa kanilang pamilya. Patay po lahat ng COVID. Mismong kapitbahay ko pa, ha? Kalokohan lang daw ako. So, hindi na ako nagpumilit. So, yung mga sumunod, sabi ko nga, hindi man lang nakatikim na, hindi man lang nakaranas kahit nangati ang kanilang lalamunan. Ito na naman yung sinasabi kong kalamansi at saka sili. At doon po sa nagtatanong, hindi nyo makita. Kung hindi nyo po makita, kasi hindi nyo alam. Magpaturo na po kayo kung saan makikita. Ito po, nandito kayo sa Birana Live Studio TV. I-roll nyo po lahat ng mga in-upload ko. Lahat po ng video ko paatras, i-roll nyo. Isa-isahin nyo yung thumbnail na ang nakasulat, kalamansi at sili. Pag yun po ay nabasa nyo, yun po ang pindutin nyo, yun po ang panoorin nyo para malaman nyo po ang proseso ng kalamansi at sili. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. At ang magsasabi pa na hindi mo makita, ano ka ba? Saan ba pupunta? Wala yan doon sa vlog ni Banat Bay. Nandito sa Birana Live Studio TV, dito mo makikita, wala doon kay Banat Bay, nagago. Oh, yan po yan. Kayo lang kwan, ayaw nyo pang magkwan. Ganito para nakikinikinita ko na eh. Yung doon dati, yung usbong ng sampalok. Parang ganito na dinidiscuss ko na araw-araw. Ayaw pang kwanin. Kung hindi mo alam, magpaturo ka na kung paano makita yon. Yun lang yun, ganun lang kay simple. Anyway, doon naman po sa mga nakakaalam na at nakakagawa na, may mga comment naman po dyan. Sa totoo lang daw, hindi lang po na iilan ang nag-comment yan, marami na po ang nag-comment yan. Dahil magmula po noong diniscuss ko yan, marami po nag-comment yan, yung ating mga kababayan abroad, nag-comment po na talagang effective. Doon lang sa pangangati ng kanilang lalamunan, nag-spray lang sila, which is yun naman ang dapat. Nag-spray lang sila. On the spot, nawala yung pangangati ng lalamunan nila. So, dyan pa lang eh, malalaman nyo na kung ano itong mga dinadaldal ko rito. Marami pong nagpatotoo niyan. Maging yung mga subscriber ko abroad. Ngayon,
ay kasi ang sinasabi nga nila na wala namang kwenta raw itong mga pinagsasabi ko. Sige po, for the benefit of the doubt, ipapanood ko po sa inyo itong sinasabi naman ni Attorney Harry Roque. Para po malaman lang po ninyo, no? Kasi mahirap naman po yung ako lang nagsasalita, para lang po malaman ninyo na ito na po, nagsisimula na po tayo. Kasama na po tayo sa gera. Ngayon pa lang po. Pakinggan nyo lang po ng... Hello, magandang umaga. Ito, kasi biglang tumawag nung ako nagsisimula na ng broadcast. Kaya nang sinasabi ko po, okay, balik na naman sa Hague City Hall. Magandang City Hall nila, no? Ayan, nakikita nyo, no? At meron na naman akong appointment dito. Ito po kabahagi pa rin nung pagiging residente ng The Hague, no? Anyway, gaya ng sinasabi ko po kanina, ayan po, sumapi na po sa giyera ang Estados Unidos. Nung 3 araw na nakakalipas ay ang Israel po ay umatake sa Iran. Yan po ay labag sa international law dahil wala naman po silang ongoing na putukan. Yan po ay tinatawag na criminal aggression o yung pagsisimula ng giyera, paggamit ng dahas, no? Dahil ang dahas ay ginagamit lamang by way of self-defense o di naman kaya kapag authorized ng UN Security Council sa Chapter 7. Pero matapos po na binomba ng Israel ang Iran, abay, hindi pa nakakaganti ang Iran, hindi pa nakaka-self-defense ang Iran, ang Amerika naman po ng bomba. At di umano, binomba ng Amerika ay 3 lugar kung saan di umano gumagawa daw ng nuclear bombs ang Iran. Una-una po linawin natin, ano ba ang estado ng batas? Ang estado ng batas ay makikita natin sa UN Charter. At sabi po ng UN Charter, ang paggamit ng dahas ay illegal. 2 pamamaraan lang ang po pwedeng gamitan ng dahas. At yun nga po, kapag ikaw inatake by way of self-defense at saka when authorized by the Security Council. Pero yung paggagamit mong dahas, yan po ay pinagbabawal sa international law at ito po yung krimen na tinatawag na aggression. No? Yan po ay isang krimen na naunang nalitis ang mga Nazi nung pangalawang pandaigdigang digmaan at ngayon po ay yan po ay pinaparusahan din bilang isang krimen sa Rome Statute ng ICC, yung pagsimula ng giyera. So dahil alam naman po natin ang sitwasyon, talagang ang Israel po ngayon at ang Amerika ay guilty sa pagsisimula ng giyera, the crime of aggression, dahil sila po ay gumagamit ng pinagbabawal na dahas. Ano ba ang dapat ginagamit ng mga bansa sa kanilang relasyon sa ibang bansa? Kinakailangan po mapapayapang mga pamamaraan lamang. Nandiyan ang diplomasya, nandiyan ang mediation, nandiyan ang conciliation, nandiyan ang arbitration, nandiyan ang judicial recourse, no? Pero syempre wala pong substitute ang diplomasya. Now, ang sinasabi ng kaparehong Israel at ng Amerika ay meron daw ginagawang nuclear weapons ang Iran. Pero alam niyo po, meron naman tayong tinatawag na International Atomic Energy Authority, IAEA, at sila po yung nagpapatupad ng tinatawag na Non-Proliferation Treaty. Bawal po kasi sa mga bansa na wala pang nuclear weapons na mag-develop ng nuclear weapons, no? At regular naman po inspeksyon na ginagawa ng IAEA at wala naman pong report ng IAEA, napanood ko po kahapon dun sa report ng IAEA sa Security Council, na talagang merong mga ebidensya na gumagawa ng nuclear weapons ang Iran. So ulitin ko po, no? Wala pa pong ganyang ebidensya nakikita ang IAEA. So wala pong pagkakaiba itong ginawa ng Amerika at ng Israel, linusob ang Iran dahil di umano meron silang nuclear weapons doon sa nangyari ng linusob ng Amerika at ng United Kingdom ang Iraq. Kung naalala nyo, dalang sinasabi nila, si Saddam Hussein daw ay merong chemical weapons na weapons of mass destruction. Pero years later, naalaman natin na kasinungalingan pala yun, itong si Tony Blair at saka yung Presidente ng Amerika din were lying to the respective people. So ngayon, wala pa pong ebidensya na nakakalap ang IAEA na merong ganyang nuclear weapons na dinedevelop ang Iran, bagamat sila po ay nambomba na ng Iran. Now, syempre, na-discuss na
natin ano epekto natin dito sa gerang ito. 90% po ng ating mga inaangkat na gasolina at langis ay nanggagaling po sa gitnang silangan. Siyempre, pag nagyara po dyan, tataas ang presyo ng langis at gasolina, apektadong lahat, tataas ang presyo ng lahat. Dahil halos lahat po ng ating mga produktong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ay nangangailangan ng gasolina. Pagkain, siyempre yung transportation cost, no? Yung ating pamasahe, dahil yung ating papunta sa opisina at papunta at pabalik sa bahay, no? At sa mga magsasaka, yung fertilizers, ang fertilizers po at saka ang pataba, yan po ay petroleum based pa rin, no? So lahat po ng aspeto ng ating buhay maapektuhan dito sa gerang ito. Now, meron po kasi isang strait na dinadaanan ng mga shipment ng langis na sinarado na ngayon ng Iran. Kapag sinarado yung strait pong yan, walang makakalabas na supply ng oil, no, na sa ating pinag-aangkatan, no. So ngayon, ang problema po, hindi lang mamahal ang presyo ng gasolina at saka ng langis dahil nga po dun sa mas mataas na transportation cost dahil baka hindi na maglalayag ang mga oil tankers na yan kung hindi magbayad ng napakataas na insurance, kung hindi baka wala na silang madadaanan. Kung hindi po ako nagkakamali, ito, check ko lang po kung ano talaga yung pangalan ng strait na yon, no? Kung hindi ako nagkakamali po, yung parang Strait of Hormuz ba yun? Sandali, baka ako magkamali, baka sabihin yung fake news ako, no? So, piniverify ko naman po kay Mr. Google kung ano yung strait ay sinarado ng Iran, no? So, i-type natin ngayon, strait closed by Iran. So, ito pong strait na ito, unfortunately, yan po yung pinagdadaanan ng ating mga inaangkat. Ayun, Strait of Hormuz, okay? Strait of Hormuz, yan po yung sinarado ngayon ng Iran, no? At kapag nasarado po yung Strait of Hormuz, tignan natin, ha? Yan, anong nangyari kapag sinarado po ng Strait of Hormuz ay sinarado, okay? Sigurado pong tataas na ang presyo ng langis dahil halos lahat po ng mga inaangkat na langis ay nagagamit dito, no? So dati po i-consider lang nila pero ngayon po sinarado na lang tuluyan, no? So ngayon po, yan po yung nangyari. Tayo po talaga ay naging kabahagi na ng gera. Bakit? Kasi nga po, itong si Marcos Jr., dahil gusto niyang suportahan siya ng Amerika, binigay ang teritoryo natin para gamitin ng mga Amerikano. Meron po tayong siyam na mga military camps na ginagamit niya ng Amerikano kung saan naka-preposition ang kanilang mga equipment, mga kagamitan panggera at kanilang makakasundaluhan. Now, bagamat tayo po ay hindi nagpaputok sa Iran, pwede na po tayong targetin ang kalaban ng Amerika ngayon, ng Iran, dahil, yun nga po sa international law, ang bansa na nagpagamit ng kanyang teritoryo sa isang pamamaraan na nakakasira sa iba ay meron ding liability under international law. At dahil umiira na po ang international humanitarian law, yung batas na umiira pag merong labanan, dahil ito po isang international armed conflict sa panig na po ng Iran, Israel at Amerika, po pwede na pong targetin ng mga Iranians yung mga equipment at kasundaluhan na naroon sa ating siyam na base militar dito sa Pilipinas. So ito po talaga ang perfect illustration kung bakit maski hindi tayo nagpaputok, ay kasali tayo sa giyera. Dahil pinayagan natin na ating teritoryo ay gamitin ng mga Amerikano, no? At siyempre, kung sa tingin ng mga Iranians, valid military target yung mga base military dito sa Pilipinas, tatargetin. Mabuti na lang, medyo malayo tayo, no, sa Iran at hindi naman siguro tayo tatargetin, no? Pero kung ang gusto lang nila ay makasakit o makapatay ng mga sundalong Amerikano, wala pong pipigil sa mga Iranians para targetin yung mga kasundaluhang Amerikano dito sa ating mga base militar. Mabuti sana kung talagang 100% accurate yung kanilang mga weapons na tanging mga Amerikano lang ang matatarget. Siyempre po, no, hindi naman po perfect ang technology talaga sa targeting at baka meron pong madawit ng mga Pilipino, lalo na yung mga civilian na nakapaligid sa mga kampong yan o di naman kaya nakatira mismo sa mga kampong militar na ginagamit ng mga Amerikano. Take note po, hindi lang kasundaluhan ang naririyan sa mga base militar na atin na wala silang bayad na upa, kung hindi kanilang mga equipment. At syempre, yung tinatawag na nating intermediate range missiles na naging mitsa, kamuntik na maging mitsa ng Third World War. Dahil doon sa Cuban Missile Crisis ay naririto na sa Pilipinas, no? Yung Typhoon na tinatawag. At hindi ako magtataka na kung ang Typhoon na yan ay targetin ng mga Iranians, no, dito sa Pilipinas. Pero siyempre, ang mas malaking problema pa natin pag nagkampihan.
Ngayon po, talaga naman po nagpadala na ng tao para kausapin ng mga Iranians ang bansang Russia. At napanood ko po kahapon sa hearing talaga ng UN Security Council na yung sugo o ambassador ng China sa UN ay nagsasabi talaga na ang ginawa ng mga Amerikano na targetin ng 3 sites sa Iran na di umano na ginagamit pag-develop ng nuclear weapons ay talagang ang criminal aggression, no? Dahil ito ay pinagbabawal sa international law. So hindi po malayo talaga na magkampihan. Kakampi sa Iran, ang China at ang Russia at pangyarihan, lagot na po tayo dahil siguradong tatargetin ng China ang mga base militar natin na ginagamit ng mga Amerikano. Kaya nga po sa mulat-mula, ako'y tugtol dyan sa EDCA na yan. Nagpunta kami sa Korte Suprema, hindi lang para questionin yung Visiting Forces Agreement, kundi pati na rin itong EDCA. Pero siyempre, ayaw naman, hindi kami napakinggan ng Korte Suprema. Ang sabi nila, meron daw tratado na naging basehan. Kaya pwede tayo pumasok dyan sa EDCA at yan daw ay Visiting Forces Agreement. Sabi ko, paano naman nangyari yun? No? Hindi pala Visiting Forces Agreement. Yan po yung 1951 collective security, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Sabi ko, paano naman nangyari yun? Yung EDCA, bagong-bago, yung Mutual Defense Treaty, 1951 pa. So talagang hindi naman tugma yung kondisyon ng 1951 sa kondisyon ngayon, no? Kasi ngayon, hindi na usong pagkakaroon ng base militar. Ang kinakailangan lang talaga ng mga Amerikano, magkaroon ng access sa mga base militar kasi mas mura. At saka nandiyan na, gumagana, wala na silang gagawin. Lalagay na lang nila yung kanilang mga missiles at kanilang mga kasundaluhan. Voila, ayan na, meron silang instant military base. So ngayon po, sa ayat sa gusto natin, tayo po ay kasapi na sa isang giyera. Oh, yan. Matapos po ang pangalawang pandaigdigan digmaan, matapos po ang Vietnam War kung saan ginamit din nila ang Clark Air Base at Subic Air Base para girahin ng Vietnam, kasapi na naman po tayo sa giyera na wala tayong kinalaman. Dahil itong si Junior, dahil kinakailangan niya suporta ng mga Amerikano, ay pinagamit mas marami pang mga base militar, dagdag pa doon sa mga naunang base militar na pinagamit ni Noynoy Aquino. Di ba ho, talaga namang it's an irony of history na yung dalawang di umano na matinding magkalabang presidente, Aquino at saka Marcos, ang siyang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakakaladkad, no, sa isang giyera na wala naman tayong kinalaman. Ano naman kinalaman natin dito sa giyera sa panig ng Iran at ng Israel? Ang alam lang natin, illegal ang ginagawa ng Israel at Amerika dahil tinarget nila ang Iran na pinagbabawal sa international law, no? Kung talagang meron po talaga silang nuclear weapons na dinidevelop, dapat alam na po yan ng IAEA. Wala namang report ng IAEA na may ganyang nuclear weapons na ang Iran. So, para na naman talaga tayong Iraq na nanlusob, di umano dahil sa weapons of mass destruction, na wala naman pala. Now, ito pagsarado po ng Strait of Hormuz, ito po talaga ay isang dahilan kung bakit tayo po ay dapat maabala. Dahil bukod pa po doon sa Okay po, pa po ito, matagal pa po ito. Ayun po yan. Yun pong pagtaas ng gasolina, ngayon po, nagtaas na ngayon, yun po sinasabi ko ng isang araw na 5 piso, hinati lang po. Ngayong araw yung kalahati, sa Huwebes na nila ipapatupad yung tingnan mo ang kalokohan nito mga ito. Kunwari, kunwari hinati yung 5 pesos, tapos ipapatupad lang din naman pala sa Huwebes. Tingnan ang kalokohan ng gobyerno nito. So ano pa? Sabi ko nga po, matuloy man o hindi ang girang yan, para na rin tayong ginira. Dahil sisiguraduhin ko, mas marami na namang Pilipino ang magbibigkis ng tali sa kanilang mga sikmura dahil walang makain. Yan po ang katotohanan dito. Ano pa kaya kung nandyan na yung gira? Kaya sinasabi ko nga po rito, ipagdasal nyo na itong China ang wag sungawsaw. Dahil nandoon po yung 50-50 po ito. Pwedeng sumausaw ang China at Russia, pwedeng hindi, 50-50. Paano kung 50.1 yung desisyon ng China at saka Russia na tumulong na rin sa Iran?
tapos na. Ito ang unang pupulpugin niyang Pilipinas. Ito po, yan ang katotohanan. At nakikita ko na po rito na marami pong dadapa sa kalsada pa lang, hindi na kayo magkamayaw kung gaano karami yung mga magtutumbahan dyan ng mga kababayan natin. Kaya dito, sigurado ako mga anak ko. Sige po, ayaw ko na pong dagdagan dahil nga ako sa totoo lang wala po ako sa mood. Kaya po hindi ako nakapagparapol pa doon sa June Birana Vlogs. Pasensya na po yung mga nag-aabang doon sa June Birana Vlogs. Hindi po ako makapagparapol kasi nga nandito po ako sa concentration na ganito. Wala rin po akong gana magparapol. So yun lamang po at sabi ko nga po bukas po abangan ninyo yung topic ko rito sa mga bobo na mga bayaran pala. Bayaran pala ito. May kaparte pala sila doon kay Alputira. Ito. Bukas ko na po i-discuss dyan. Pangsamantala po, dasal po ang kailangan natin. At yun po, yung mga magkakamag-anak na nagkakaaway-away, magkapatawaran na po tayo. At magmahalan po bawat isa sa atin. At huwag na po mag-away-away. At pero sasagutin ko lang po bukas itong si Banat Bay. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ligtas kayong lahat. Maraming salamat po.